Ngayong araw ay may pupuntahan nga kami. Medyo antok pa nga ako kasi galing pa ako kahapon ng biyahe. Habang hinihintay ko ngayong aking kapatid ay binahugan ko na rin ang aso ng ate ko. Medyo maselan nga ito sa pagkain kaya hinihiwalay yung mga bawal kainin. Pagkatapos kong gawin yung mga gawaing bahay ay umalis na rin agad kami. Medyo pagod pa nga ako nito dahil na rin sa sunod-sunod na schedule sa school. Pero bawal sumuko dahil mas pagod yung mga magulang na nagpapaaral sa atin. Kaya naisipan ko na gantihan yung mga sakripisyo at pagtitiyaga nila. Simple nga lang pala yung gagawin ko pero gusto ko lang silang mapasaya. Pagdating nga namin dito sa Barangay Gis ay sakto namang paalis na din sila. Simple nga din nga lang pala ang buhay namin kaya bihira na lang namin tong nagagawa. Dito nga din pala kami sasakay sa Mustang ni Ama. Charot! Madalang ko na nga din silang makasama dahil na rin sa walang tatao sa bundok kaya nilabis-labis ko na at sa wakas pupunta na kami sa bayan. Excited na nga si Ina, ang akala niya ililibre ko siya pero siya pala manlilibre sa akin. Charot! Bihira din nga ni pala namin itong magawa dahil na rin sa hirap ng buhay. Pero kahit sa simpleng bagay lamang ay gusto ko silang mapasaya. Kasama ko nga pala yung aking kapatid at siya na rin yung nag-video ng aming vlog. Puno nga pala ng mga sasakyan ang parking area ng Mang Inasal kaya humanap pa kami ng mapaparkingan. Dito nga pala kami nakapag-parking malapit sa likod ng Centropen. Alas 11 na rin nga pala ito ng tanghali kaya medyo may kainitan na rin. Ito nga pala yung pinagmamalaki kong tatay na nagtaguyod sa aming 7 magkakapatid na kahit hindi pinagpala ang height ay biniyayaan naman ng malaking puso sa pagmamahal sa kanyang mga anak. Kaya kung may pagkakataon kayo na ipadama yung pagmamahal para sa kanila ay gawin nyo na. At sa wakas ay nandito na nga pala kami sa Mang Inasal. Simula kasi nung nagbukas itong Mang Inasal ay hindi pa man lang sila nakakakain kaya ako na rin yung gumawa ng paraan para makakain sila. Pinauna ko na rin nga pala sila sa taas para hindi na sila mahirapan sa pagpila. Mabuti na lang at medyo maluwag pa ang pila kaya nauna na rin ako. Akala ko ay matutuwa na ako pero maghihintay pa rin pala. Medyo gutom na din nga pala ako pati order ng iba ini-imagine ko na. At sa wakas ay dumating na din yung order ko. Tinulungan ko na nga si ate dahil gutom na talaga ako. Ang sarap nga sa pakiramdam na yung dati mong hindi nagagawa ay nagagawa mo na ngayon. Ice cream. Hindi nga may paliwanag yung saya kapag napapangiti mo yung mga magulang mo na kahit sa simpleng bagay ay napapangiti at napapasaya mo sila. Kaya kung may pagkakataon kayo na gawin ang mga simpleng bagay na ito para sa inyong mga magulang ay gawin nyo na. Happy. At kung mapapanood nyo ito inaatama ay sana'y napasaya ko kayo kahit sa simpleng bagay na tulad nito. At sana sa mga susunod na vlog ay ma-inspire ko pa kayo. Lagi-lagi ka dyan ay salamat. Buhay. Pauwi na nga pala kami at halata sa mga ngiti ng aking mga magulang na nag-enjoy sila. Laging yung tatandaan na kahit sa simpleng bagay na ito ay mapapasaya niyo sila. Paano yung masaya? Paano yung success? Happy. Kaya't habang bata pa ang iyong mga magulang ay gawin nyo na yung magpapasaya sa kanila. Palagi natin silang pahalagahan dahil kung wala sila, wala din tayo. Ako sa JM, lagi niyong tatandaan na hindi mabibili ng pera ang kasiyahan.